Pag-usapan natin ngayon yung paghahanda o plano ng Teachers Dignity Coalition na magsasampa ng petition o reklamo sa Supreme Court para i-question ang constitutionality ng 2025 national budget na nakalaan sa konstitusyon na dapat mas malaki ang education sector. Yung napirma na budget, kunuhay, mas malaki ng kaunti yung education sector, kaya lang kine-question ng mga teachers yung bakit na isama ang PMA, PNPA, National Defense College, kung ano-anong academy. So, ito, pakinggan natin itong interview ng Teleradyo Serbisyo sa presidente ng Teachers Dignity Coalition na si Mr. Benjo Besas. billion, almost. Billion, yung FED, tapos 1.03 billion yung EPWH, no? I mean, no. Not the FED, no, but the education sector, no, include CHED, and SUC. And yung mga institutions na hindi naman talaga attached sa education sector, like National Defense College, no, yung local government academy, PNPA, no, PNA, no, nasa according to the info from the intelligence. Example lang, no, para lang makabi, no, and lahat ng agencies na lahat ay nagtuturo ay binilang, no, dito sa education sector just to comply. Parang bare minimum, no, just to comply, no, demand dito sa constitution. Dito isa rin namin na nakita, no, at gusto namin itong pag-aralan pa further, no, para tignan natin, no, at meron itong paglabag mo dun sa ating saligang batas. Kung hindi man, ay ma-define natin ano ba yung mga agencies na ituturing natin, na kabilang sa education sector. So, para naman hindi tayo madadaya, no, at medyo gawa ng paraan, no, para baka malusutan na naman kasi tayo, sir, di ba? Baka malusutan na naman tayo. Pero sabi niyo, sir, i-challenge nyo to. Ibig sabihin ba niyan, sir, mag-file tayo sa Korte Suprema, or paanong challenge ang inyo pong gagawin? Well, ngayon po, no, ay pinag-aaralan na natin, mula nung lumabas yan, kahapon, mula nung lumabas po kahapon yan, no, ay nag-uusap na po yung aming mga kapatid, mga kasama na mga abogado, at yung ating mga kasamahan din, kahit sa DepEd, no, na humihingi rin kami ng ilang mga info, no, sa Department of Education, hindi dito, no. Sabi ko nga, no, kung ito man ay kakatigan ng Korte Suprema, kasi kung iniikutan yung batas, no. Siyempre, no, kahit naman sa ilan naming mga kasamaan ang sinasabi, no, that Philippine Military Academy or PNPA or local government academy, no, these are part of the education institutions. But we want to know, no, if in the past, no, ito bang lahat ay lumped together, no, into what we call the education sector. Kasi kung hindi, talagang niloloko tayo dito, no. Pero it remains to be seen, no, titignan po namin, no, unang araw po, no, ng pasok ay January 2, that would be on Thursday. January 2. Po kami ng pulong, no, higit po dito para mailinaw, no, at kung saan track po kami punta, no. But nevertheless, no, kahit pasabihin pa po natin, no, kung hindi man matuloy ang pag-challenge dito, well, anyway, even the executive secretary, no, who was Supreme Court, no, Chief Justice himself, no, sinabi niya, no, na sila ay bukas kung sakasakali na may mag-challenge at hindi naman na mapipigil, but he hopes, no, na walang mag-challenge, no. Pero ibig sabihin, kahit siya ay alam niya, no, na the provisions of this GAA 2025, no, may have some, sabihin natin, permits, no, in terms of legalities po. So meaning to say, sir, nabanggit nyo, this time, na-include sa education sector yung budget in the likes of National Defense College, Local Government Academy. Sa previous budgets ng education sector, wala tong mga to. Yun po yung gusto namin ting matuklasan, kasi pag
piniloso po natin, sabihin natin, pwede rin, di ba? Kasi hindi namin binanggit yung Philippine, ano tawag dito, itong Philippine High School, Philippine Science High School system, no? Kasi definitely talagang part ito ng education sector. Although hindi siya part ng Department of Education, no? Parang ganito yan, ano, Sir Christian, ano? Ang pinatatakbo ng DepEd ay yung MCCA schools. So, yan yung Philippine High School for the Arts. No? And of course, lahat ng public schools natin sa Pilipinas, no, na basic education, no, that is being run by the DepEd. Ang SUCs natin, ano, pinatatakbo niyan yung mga laboratory schools, no, dun sa kanilang mga lokalidad, sa kanilang mga universities and colleges, no. Yung CHED naman, of course, no, ito yung education institution, no, na nangangalaga, no, sa trabaho, no, ng administratively ng ating mga SUCs, no, at yung ating mga SUCs, yung TESDA naman ay nangangalaga para doon sa TechBook, no. Parang for the longest time, ito lang, no, yung nakikita natin, ano, na talagang malinaw na part ng education sector natin, ano po. No? Pero ngayon, pumasok, no, itong doon sa pagkwenta, no, ng education sector, pumasok itong mga agencies na ito, like PNPA, no, PNP is under PNP, no, yung PNP is under naka-allocate sa mismong agencies mga ganyan yan, yung local government academy is under DILG. Correct. So parang medyo malayo na po ito, no? As I have mentioned po, nasa DOST ang Philippine Science High School system, pero malinaw lang na ito ay bahagi, no, ng sector ng education, lalong-lalo na hindi pa naman kasi yung specialized itong mga no, itong mga PNPA, itong mga local government academy, very Okay, so ang tanong dyan is, kasama ba, dapat bang maisama ang PMA, PNPA, National Defense College of the Philippines, local government unit academies sa education sector? Sinagot na yan ni ex-Senator Franklin Drilon, isang dating Senate President. Nung kapanahunan daw nila, 4 lang ang dapat maisama sa education sector: DepEd, CHED, TESDA, and SUCs, yung State Universities and Colleges. Yun lang 4. Ito lang ang education sector. Hindi kasama ang PMA nung panahon ni na Senator Drilon. PMA is under AFP. PNPA is under DILG. National Defense College is under DND. Ganun. Local Government Unit Academies under din ng DILG. So, hindi sila dapat maisama sa education sector according to ex-Senator Franklin Drilon. Kaya sabi ni Senator Drilon, pwedeng i-question ang legality nito sa Supreme Court. Paliwanag naman ni Professor Cielo Magno, yung sinasabi ng Constitution na basic education, yun lang ang tumutugon sa literacy and numeracy ng Filipino students. Yung dapat marunong bumasa at marunong magkwenta, marunong magsulat ang ating Filipino students. So, anong mga ahensya na nag-a-address sa basic education? E di yung DepEd, yung CHED, yung SUCs, and of course TESDA, yun lang. Ang PMA, ano bang objective niya? Hindi naman basic education ang tinuturo ng PMA. Specialization na ito for national defense ang Philippine Military Academy. Yung PNPA naman, for public safety, hindi na basic education. Yung National Defense College of the Philippines, mas mataas na yun. National security, national strategy na ang pinag-uusapan sa NDCP, hindi na basic education. Yung
LGU academies naman, on good governance naman yun, hindi na basic education. So, ganun lang yun. Kaya, abangan po natin itong itong plano na ito ng Teachers Dignity Coalition. Sana may gagawin silang hakbang para once and for all, hindi na maulit ito na i-circumvent yung batas. Para lang lalabas na mas malaki ang education sector, but in reality, malaki pa rin yung DPWH, lalo na yung isiningit na mga pork barrel ng ating mga government officials.